Nagbabalik ang PTV Sports. Kasama natin today sa studio si Rick Rod Ortega, bronze medalist ng pensiak category sa katatapos ng games, at si Jacqueline Timbang, nagko-coach ng pensiak silat at wushu. Good morning and welcome to the show. Good morning po. Alam mo, kanina dun sa dressing room, nagulat ako nung nakita ko si Rick because way with during Malaysian Games at yun yung nag-cover ng SEA Games. Now, you're part of the Philippine national team, si Coach Jacqueline, hindi. But you were a multi-athlete. Yes po. Na both nagko-coach ng pensiak silat and wushu. At nag-a-arnist din si Coach Jacqueline. Yes. Pero paano nagtagpo ang inyong landas? Actually, ano lang po, accident po nung meron kaming competition sa Ilocos, and then na-record kami na magkaroon ng seminar. So, umattend ako, nasa seminar ako, nauna ako dun sa mga players ko. So, 1 week ahead ako. Then, sabi yung mga player ko, ma'am, pwede ba kami mag-endurance sa People's Park? So, sabi ko, sige, basta stay safe, para lang yung sa hangin nila. Tapos, parang nakita sila ni Coach Rick dun sa People's Park, and then dun na nag-start yung communication namin together with Coach Rick. Coach, you're a multi-sport, tas armist athlete ka pa. Anong nagtulak sa'yo para magtuloy sa coaching? Yung edge ko starting nung naging player ako, kasi nakita ko kung paano ako sinuportahan ng mga coaches ko before, saka nung mga persons behind me, especially yung family ko, and then yung school na napag-aralan ko, St. Bernadette, during that time na, syempre, medyo makapalang yung mukha ko during that time. Kasi, maliit lang ako, so, instinct ko kasi hindi ako pwede sa volleyball, maliit ako during that time. So, tinry ko na mag-try sa swimming during that time. And then, nakitaan naman ako ng potentials ng coaches ko. And then, doon na nagsimula na mag-earn ako ng mga medals, nagko-compete ako NCR. Then, may pumasok coach ng taekwondo nung second year ako, si Coach Alex Gagabuan. So, pasalamat ko sa kanya kasi, although malit ako noon, nagtiwala siya sa akin. Tapos sabi ko, in return, yung mga coaches na nagtiwala sa akin, gusto ko rin ma-share sa mga bata. Kaya ayun, doon na po Napaka-sporty ni Coach Jacqueline. Yes. Pero let's talk about Rick. Rick is a veteran pensiak silat athlete. Noong 2017 Southeast Asian Games, nag-bronze ka sa tanding. Tanding partner, ito yung combat, sa 50 to 60 kilograms. 50 Now, to 60 kilograms. nasa regu, nasa semi. Yes. Why that shift from combat to artist? Kasi po ma'am, before 2018, naglaro po kami ng OPSI International sa Malaysia din. And then, nagka-injury po ako sa knee kasi maraming laban kasi nangyari. Hanggang nag-fight ako ng silver medal sa semifinals, and then doon, na-injury po ako. Knee injury, and then, that time, trinay nila ako nung 2018 din World Championship Singapore, and then yun po, naging tuloy-tuloy po ako, nag-rego na po until now. Prior to the actual game niyo sa Southeast Asian Games, meron kayo pre-game papasok ng actual Southeast Asian competition sa Regu. Confidence po, well-prepared po kami nung time na yun, pre-SEA Games po. And then, yun, bago po mag-SEA Games is confidence po kasi nag-gold na. Tapos kami lang din po maglalaban kasi ng SEA Games nung time na yun. December ng SEA Games po. Then, yun po. Sa mga hindi nakakalam na viewers natin, when you say Rego, trio yun. Yes po, ma'am. Trio po. Kasama mo si Edmar Tacuel, And si then, James L. Mayagma. Opo. Paano nyo nabuo yung chemistry ninyo? Siyempre sa trio, dapat in unison kayo. Kami pong tatlo po ay laging magkasama, magbuo ng chemistry, laging magkasama kumain, kasama sa isang kwarto ng training, kung kasama po. Kaya nagkano pa kami ng chemistry. Ang ganda partner ng gelling nila. No? Oo, ganun yung Kahit bond. sila kahit saan sila pumunta, magkakasama, kahit pagkain. Di ba? Kahit
pag umaalis kayo, no? Kapag Magkasama rest po. days nyo, magkakasama kayo. Para silang naging barkada. At doon nabuo Pamilya. yung chemistry nila, partner. Diba? Alam na nila tansyahin yung isa't isa kung saan ba sila malakas, saan ba sila mahina. Doon talaga yan. For Sir Rod naman, anong naging halaga sa'yo ng bronze medal sa laban mo sa Thailand SEA Games? Actually po, itong SEA Games, yung pang-limang SEA Games ko na po ito eh. Apat na bronze medal na rin po. Then itong bronze medal po, parang fruit of success na po na paghihirap, sakripisyo, sa training po. Naging mahaba po yung preparation nyo, for sure. Pero ano po yung naging preparation nyo dito sa inyong laban? Kamusta? Well, okay naman po. Yung preparation kasi meron po kaming Indonesian foreign coach. Then, well prepared po talaga sa laro po. Ano ba yung pinaka-importanteng factor sa isang semi-routine or isang artistic routine? Ano po, Coach Jack. unang-una puso, disiplina, saka yung kailangan aware sila sa mga pwedeng mangyari if in case kailangan nakaset yung goals nila, and then actually for the full contact mas mahirap talaga ang artistic kasi there are different patterns. Ultimo yung pagtaas ng kamay, kailangan talaga nakapilantik. Talaga may tamang pagtaas ng kamay, kailangan hindi masyadong mataas, mababa. So, tapos yung force na ibibigay mo. So, kailangan talaga na very well prepared yung mga athletes mo. Naalala ko, partner, nung nanonood ako ng training nila sa Regu, sa Seni Regu. Talagang ultimo yung hakbang nila. Dapat may pitik at saka sabay-sabay. Dahil Kaya na po ganun sa siya. regu. Napakahirap po ng regu kasi may sinusunod na pattern. Unlike the Bebas and the Ganda po. Yun. Coach Jacqueline, curious din ako, paano nyo napagsasabay yung pagiging teacher nyo, pagiging coach ninyo at academics? Nung ako po yung athlete, actually, talagang balance talaga. Sa umaga, estudyante ako. With honors din po ako during that time. And then at the same time, athlete po. So, yun din yung pangarap ko sa mga student ko. And yung mga players ko, swerte naman ako kasi most of my players are with honors. And then, yun nga po, and with medals din when it comes to the NCR Games. And sa pagbabalance naman po ng time, sa umaga po teacher ako. So, full-time na teacher po ako, and then sa afternoon, doon po ako coach po hanggang evening po. Napakasipag niya. Oo, yun din yung tumatakbo sa aking isipan habang nag-coach Time Jacqueline. management Yes niya, po. partner sa lahat ng ginagawa niya. And coach na po kayo since 2014. Yes po. Ano po yung nakita niyong pinakamalaking pagbabago sa mga atleta? Unang-una po kasi nung time namin, since meron na tayong Republic Act 7610, so medyo limited ang galaw ng mga coaches. Unlike before talaga naranasan namin na binibilid sa araw. So medyo talagang iba yung training before and ngayon. And then yung mga rules and regulation kasi ngayon is medyo minobodified na siya dahil nga sa child protection policy. Kaya magagaling din naman ang mga athletes ngayon, pero kung compared yung hirap ng training before is talagang So, ibig sabihin, mas dikdikan yung Yes, training dati. Before, partner, di ba nga, kay Coach Chester, yung mga Oo nga experience namin talagang bawal ang Talagang very madamdamin. strict. Walang iyak. Yeah. After naman ng practice training, okay naman na kayo ulit eh. Outside. Anong ba? Yung mga sakripisyo, ganun po. Number one po is natutunan is disiplina po talaga. Importante din kasi yun sa ating mga atleta. At halos sa mga nai-interview natin, halos yun ang importante. Yung disiplina at focus nila sa kanilang larangan. At saka yung mga leaders ng Philippine Pencaksalat, very, kumbaga maalaga sa mga atleta. At the same time, may strictness. Kumbaga, importante sa kanila na alam ko, di ba, at a certain time, bawal na yung cellphone.
Yes po, ma'am. Di ba? Yeah. Pagkagabi, bago sila matulog, kinokolekta na yun. At anong oras po kayo natutulog? Pag during may training po sa umaga po is mga limited time na mga 9:30 tulog na po talaga Dapat kasi 9:30 tulog. No Ganun phones sila. na rin. Tsaka masipag din sila mag-aral. Talagang binabalance nila yung oras nila as student and athlete. Now, meron ba kayong pinaghahanda ang mga kompetisyon? for now ma'am sa team namin po sa Valenzuela po for coming next month sa Coach Jack? NCR meet po yung pinaghahandaan namin for this year and then mga soon sana. Tapos na po kami last time sa Batang Pinoy po and may mga players po ako na nag-medal din po sa Batang Pinoy po. Ayun, nakakatuwa naman pag nakakarinig tayo na may mga batang nakakuha ng mga medalya. Diba? On that note, gusto namin to thank both of you for gracing our show this morning. Maraming salamat and hope to see both of you again. Lalo na si Rick, susubaybayan ko yung Good future luck career. parating na. Sige po, ma'am.